I'm sure familiar kayo dito sa mga superstitious belief natin. Isang example nito, no? Knocking on wood. Siguro familiar na kayo dito, knock on wood, sana hindi matuloy. Bakit? Saan nagsimula yan? Galing yan sa ibang bansa, no? Because bakit nagnanak tayo sa wood? Kasi humihingi tayo ng tulong sa, they believe, yung mga Celtics, na may spirit sa loob ng punong kahoy. Na itong mga espiritu na ito ay tutulong sa atin na maproteksyonan tayo, na hindi matuloy yung mga bad luck. Ha? So, knock on wood. So, akala natin, benign lang siya, no? Ay, baka maano ka, madisgrasya, ay knock on wood, no? So, actually, tinatawag mo ang espiritu sa, ano, no? Sa mga punong kahoy, kaya tapos yung iba, kailangan 2 beses mag-knock sa wood para ma-counter daw ang bad luck. Kasi kung isa lang, hindi daw maganda, dapat 2. So, yun yung mga superstitious belief. Tabi-tabi po. Ang tabi-tabi ay ikaw ay gumagalang at rumirespeto sa mga nakatira na doon ng mga elementals, sa mga espiritu, o sa mga nakatira ng mga duwende, o sa mga preternatural being. So, nagpapakita ka ng pagrespeto at paggalang sa kanila, no? Para ikaw ay kanilang padadaanin. No? Tapos, ano pa? Dapat tayo sa New Year mag-wear ng polka dots, kasi mas maraming dots, mas swerte, no? Tapos dapat may 13 fruits, may mga bilog dapat, no? Kasi ang bilog nag-aano ng swerte. Tapos dapat tayo tumayo, no? Tumalon during New Year para tayo tumaas. Ang iba sumasabit sa mga bars para nagdadala yun ng pagkatangkad, no? Tapos mag-iingay sa New Year para matakot ang malas, lalabas ang malas. Kaya nagpapaputok, nagpaiingay ng mga lata, kanyon, kung ano-ano pa, kahit walang pera. Kasi kung hindi sila mag-ingay, hindi lalabas ang malas. Tapos dapat, di ba, pag Biyernes Santo, dapat hindi ka pwedeng masugatan. Pag nasugatan ka, mahilom, no? So, hindi siya mag-heal. Yung mga paniniwala, no? Tapos hindi ka pwede magturo-turo kahit saan, di ba? Pag nagturo ka, dapat kagatin mo yung finger mo, kasi may nagagalit daw yung mga duwende o mga nakatira doon pag tinuturo mo yung lugar nila. So, dapat kagatin mo ang iyong daliri, no? Tapos, pag sinabihin mo, ay, ang ganda-ganda ng bata, no? Ay, puwera usog, no? Puwera buyag, no? Imbes na thank you, kasi in-appreciate mo ang kanilang anak, mataba, malusog, maganda, pogi. Anong isasagot? Pangontra ka agad, no? Puwera buyag, puwera usog. So, naniniwala tayo na naka-ingrain na. Tapos sabihin, wala namang mawawala pag ating pinapractice yan, no? Tapos huwag kayong magbenta ng asin sa gabi kasi malas. Huwag mag-nail cutter sa gabi dahil malas, no? Huwag magbenta ng karayom sa gabi dahil malas. So, kahit yung niluluto mo, wala ng asin, matabang, emergency, pili ka ng asin, nakalimutan mo, sorry ka na lang, hindi ka bibentahan ng asin kasi malas sa tindahan. No? Pag nakakita ka ng horseshoe, yung metal na sa ilalim ng sa paan ng kabayo, yun, swerte yun. Pag nakakita ka nun. At ito ay nakakataboy ng evil spirit, kuno. Ha? Huwag kayong walis paggabi. Kasi
bad luck yan. Tinataboy mo ang mga grasya. At huwag kayong magdala ng pagkain galing sa namatayan, no? Sa lamay. Pero may iba pa rin, no? Ang daming dinadala, no? Pero, yon, ang rason daw hindi magdala kasi madadala mo yung malas, baka mamatayan ka, no? At ang salamin, na facing the bed, bad luck daw yan. Kasi pwedeng kukunin ang iyong kaluluwa. So marami tayong mga pamahiin at saka yung pamahiin, yan sa English, superstitious belief. Tapos, para kung nagkakasunod-sunod yung pagkakamatay sa pamilya, dapat basagin mo yung plato na porselana para mabasag yung cycle, yung pagkasunod-sunod, hindi na masundan. Yun ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Babasagin ang pinggan. Tapos, pag may namatay, huwag muna kayong mag-serve ng pansit. Kasi, mas hahaba ang ating paglalamay. Mas maraming mamamatay pag nag-serve kayo ng pansit sa lamay pag may namatayan. No? Kasi, at saka, ang pansit din, pag nag-birthday, maganda rin daw. Kasi, pangpahaba daw ng buhay ang pansit. Daig pa niya ang Diyos ng pansit, no? Pinapahaba ng buhay ng pansit. Okay. Tapos, pag ang iyong kamag-anak ay pinatay at para gusto mo malaman kung sino ang pumatay at walang hustisya, lagyan mo daw ng chick, no? Sisiw sa ibabaw ng kabaong dahil daw mababalisa yung pumatay at ito ay magsusurrender. Ganon daw. Hindi patutulugin pag may sisiw. Grabe. Tapos, pag aksidente kumakain kayo, aksidente na nahulog yung kutsara, may babaeng bisita. Pag tinidor, may lalaking bisita. Pero dapat, aksidente, hindi sinadya. No? Lagyan mo daw ng coins doon sa may pintuan, doorstep. No? Kasi makaka-attract ito ng swerte. No? At kung bago ka pumasok sa bahay nyo, magtapon ka daw ng mga coins para papasok ang swerte. Hindi na ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, kundi ito na yung mga mystery, unknown forces of the world. No? Tapos ang parating sasabihin, wala namang mawawala kung gagawin natin. Simpleng bagay lang naman yan, di ba? Respeto na lang sa mga kinagigis ng mga tradisyon daw. Okay? At pag may lamay, huwag na huwag walis. No? Kasi sweeping daw, you are trying to banish the spirit of the dead. Parang tinataboy mo ang espiritu ng namatay. Okay? At also, ito ay magsasanhi ng pagkamatay na ibang membro ng pamilya. So, huwag kayong magwalis during, kaya ang iba, pag nagwawalis, pagagalitan, galit na galit sila. No? Galit-galit sila sa nagwalis. So, dapat damputin ang mga isa-isa, ang mga alikabok. Hindi pwedeng walisin. No? At yung mga miyembro ng pamilya, kung may patay, hindi ka pwedeng magsabi ng thank you sa mga nagbigay ng pera, sa mga nagbisita. Bawal daw kahit nagbigay ng abuloy. No? Kasi pag nagpasalamat ka daw, para kang nagpapasalamat na namatayan ka. Para kang nagpapasalamat na namatayan ka. Okay? Yun. Sabi na natin to, no? Huwag magdala ng pagkain galing sa wake. Bad luck ito, no? At pag nagdala ka daw ng pagkain galing sa lamay, magugutom yung namatay, no? Yung espiritu ng namatay magugutom. Okay? Going hungry in the afterlife. Pag ikaw ay umuwi galing sa burol, lamay, no?
huwag kang dumiretso sa bahay nyo kasi susundon ka ng espiritu, no? At baka mamamatayan din kayo. So dapat daw dumaan ka muna sa ibang lugar, tindahan, coffee shop o ano, fast food, no? Pagpagin mo rin daw yung mga paa mo, yung mga ano mo bago pumasok sa bahay mo para hindi sumunod ang espiritu, no? Yung iba sabi daw na dumaan ka na lang daw sa bahay ng kaaway mo para doon susunod ang espiritu. Joke. So, mga pamahiin yan, sinasabi ko ha. Yan, lahat ng sinasabi ko, huwag niyong gawin. Kaya mga pamahiin yan. At pag sa araw ng libing, yung ataol, dapat lahat ng mga bata, mga tao, dadaan sa ilalim. Babalik-balik yung mga bata para sasama doon sa paglibing ang mga sakit. Na? At para hindi masusundan ng may mamatay. So, dapat dadaan sa ilalim. Okay? Tapos yung iba naman, dapat walang miyembro ng pamilya na magbubuhat ng kataol. Dapat ibang tao kasi baka may susunod na naman. Ha? At dapat ang luha mo ay hindi papatak doon sa salamin, sa glass ng ataol. No? Kasi ito ay makaka-add ito ng burden sa namatay. No? Hindi pwede. It is also bad luck. Dapat may parati kang panyo na dala pag ikaw ay nakaharap doon sa namatay. Hindi dapat papatak yung luha mo. Madadagdagan ang pagdurusa ng namatay daw. Okay? At maglagay dapat ng yung rosary dapat sira. No? Sira na rosary, putol na rosary o dapat basag na rosary dapat ipapadala sa kamay ng namatay. Kasi pagbasag na rosary, broken rosary, mabibreak ang pagkamatay ng ibang family member. Hindi masusundan, no? Hindi magdadala ng mga bagong mamatay. 13th, Friday the 13th, no? Bad luck daw, hindi ka tapos pag kumati yung ang kamay, good luck yan, no? Tapos pag ikaw ay naglakad sa ilalim ng hagdanan, bad luck, huwag kang tumuloy sa lakad mo. Pag nakabasag ka ng salamin, bad luck, no? Pag sa loob ng bahay ka, nagbukas ka ng payong, bad luck, no? Knock twice, no? To reverse the bad luck. Tapos, dapat ihagis mo ang asin sa likod mo, sa shoulder. Good luck yan. Pang-kontra sa mga, yung mga itim na pusa, bad luck pag nakita ka ng itim na pusa, no? Kaya yung pusa, pag naglakad, nakaduko. Kasi, bakit pa ako naging pusa, no? Sinisisi natin yung luck. Pag hatsing, sabihan mo ng God bless you. Kasi magbibigay ito ng good luck sa taong nag-hatsing. Pag sinabihan mo ng good luck or God bless you. No? So, saan galing yung mga bad luck pag naglakad ka? Kasi precious sa mga Egyptian ang triangle. No? Secret sa kanila. So, huwag kang magdaan dyan. So, paano naging develop ang superstitious belief? Ang sabi ni Father Nunet, dahil yan sa paulit-ulit na gawa ng isang bagay na ito ay nagkatsyempo na may magandang bagay na nangyari. Like for example, ang isang daga sa Skinner's ng operant conditioning chamber, no? So pag tinulak niya yung bar ng daga sa experiment, lalabas yung pagkain. So natanto ng daga pag tinulak na yung bar, may lalabas na pagkain sa ulit-ulitin niya, na? So kagaya din ng mga athletes, no? Pag
maraming mga superstitious belief yung athletes sa bowling, sa baseball, no, didilaan yung bat, ano sila, magdudura, may mga seremonya silang ginagawa sa kanilang sa mga katawan, sa sports. Lalo na yung mga athletes, may mga superstitious belief, no? So, ang napansin nila, isang pigeon sa experiment, na kahit wala siyang gagawin, bibigyan siya ng pagkain. So, nang napansin nila, yung ibon ay may ginagawang mga bizarre na mga ginagawa, na mga posisyon ng katawan. For example, iikot-ikot siya, minsan tatagilid yung ulo niya. Kasi, sa tuwing binibigyan siya ng pagkain, timing na kung ano yung ginagawa niya, like, gumaganon-ganon siya, tapos binigyan siya ng pagkain, doon niya iniisip na pag gumaninto ako, may dieting na biyaya. So, karamihan ng superstitious belief, doon nangyayari. Kasi, meron silang ginawang isang bagay na hindi na sinasadya, tapos dumating yung swerte. So, doon nila nire-recognize na dahil sa gawain ito, dumating ang swerte. Or may ginawa silang isang bagay dati na dahil sa ginawa nila ito, dumating ang malas kaya hindi nila gagawin. So, nakasanayan ng mga bagay na wala namang koneksyon sa katotohanan. Pero, karamihan ng mga superstitious belief, no, may koneksyon din sa paniniwalang spiritual. Okay. So, anong sabi ng Catechism of the Catholic Church 2111? Ang superstitious belief ay deviation of religious feeling practices, no, this feeling imposes. So, nakakaapekto ito sa ating pananampalataya sa Panginoon. Maaapektuhan ang ating pananampalataya. So, ito ay kasalanan laban sa unang batas ng Diyos, the first commandment. You shall love the Lord your God, no, alone. There is no other God before me. So, binibigyan natin ng magical attribute ang isang bagay na wala namang kapangyarihan. Binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga bagay na wala namang kapangyarihan. Na kung saan ang Diyos lang lahat ng gagaling ang biyaya at proteksyon. Ha? So, kahit nga mga kapatid, yung pagdarasal natin, mga paggamit natin ng mga sacramentals like medals, scapulars, no? Holy water, kahit yung mga ritual natin, pag ito ay ginamit natin na walang kasamang pag ninilay-nilay, no? So, interior disposition that they demand. So, yung paggamit natin, mga kapatid, ng sacramentals, merong kaakibat yon na interior disposition, na iniisip natin na ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan, ito ay magdadala sa atin ng debosyon at pananalig sa Diyos. So pag wala yan at ginamit mo ang sacramental na hiwalay sa iyong pananampalataya at ito doon ka lang nananalig mismo sa ritual, sa panlabas na ritual at sa panlabas na paggamit ng sacramental na wala itong kasamang saloobin ng pagninilay ng iyong pananampalataya, ito ay superstitious also. No? Magiging superstitious ito. So parang ito na yung may kapangyarihan, wala nang kasama ang Diyos doon. No? So magiging spiritual, superstitious. So mag-ingat din tayo kasi pwede rin na ang ating mga nobina, ang ating pagsimba o ang ating pagtanggap ng Eucharistia o paggamit ng mga sacramentals ay pwede nating maging superstitious belief pag ito ay walang kasamang
internal disposition. Okay? Sabi dito, apart from their internal disposition that they demand is to fall into superstition. Ha? So, efficacy of prayers or sacramental signs to their mere external performance. Pag hanggang external performance ka lang, pag sabi mo lang ng rosary, akala mo may may kapangyarihan na wala kang iniisip, puro ka lang El Mary full of grace, ganun lang. Tapos kagaya ng mga padasal, no? Ng akala sa mga lamay sa padasal, hindi kailangang mag-hire tayo, no? Wala 'yan sa ating na mag-hire tayo ng tapos sila dapat kasi sila meron silang gift. Pag hindi sila ang magdasal, hindi effective, no? Kahit tayo, pwede tayo mag-lead ng prayer sa funeral, sa lamay, sa wake, no? So, yung iba, hindi ko sinasabi na masama pag may nag-lead, no? Okay lang yan, may mga masisipag talaga na mga tao. Pero pag inisip mo na dahil sila ay may gift at sila lang yung effective yung prayer nila, that is superstitious. Okay? At yung iba, ito talaga in demand, ito talaga yung kukunin nyo kasi ito yung may talent siya sa pag-pray o mga ganun. No? Hindi na maganda. So, ang superstition, saan siya magli-lead? Magli-lead siya improper sa hindi na karapat-dapat na pag-worship kay God. Magiging idolatry, magiging divination, magiging vain activities including magic and occult arts. Ha? So, masisira actually ang ating Catholic faith pag sinamahan natin ng superstitious belief. May mga dinadagdag tayo, may pinupuno tayo na ritual na wala naman sa ating catechism, wala naman sa official teaching of the church. No? Kahit pa ang pananampalataya, kahit ang faith natin kay Mama Mary, pwedeng magiging occult, pwedeng magiging superstitious kung tayo ay dinadagdagan natin ang ating pananampalataya, yung ating pagtrato kay Mary na against na sa teaching ng simbahan. No? Kahit sa mga santo, sa mga santo ninyo, pwede nating masisira ang totoong pananampalataya pag hinaluan natin ng mga folk belief. No? Kaya ng mga albularyo, no? Karamihan sa kanila may mga ribulto, may mga rosary, mga Mary, pero may mga dinadagdag na mga Latin, na mga hindi maintindihan, kung anong mga seremonyas, di ba? So, dahil may nakita tayong Mama Mary, may nakita tayong mga ribulto, akala natin okay na. Hindi ibig sabihin nag-Our Father ang tao, nag-Hail Mary, okay na kaagad. Pag may dinagdag, no? May dagdag bawas, hindi na pwede yan. So, dapat talaga tayo mag-follow obedience sa official guidelines ng simbahan. Okay, idolatry, no? So, maglilid siya sa idolatry. Magbibigay tayo pugay sa mga gawain o sa mga tao, sa isang creature, mga nilalang, no? Sa mga, for example, yung ancestral worship ng mga, lalo na yung mga Chinese, no? Yung iba, they believe na pag namatay ang kanilang mga family member, magiging ancestral spirits na makakatulong sa kanila, no? Ancestral spirits. At saka parang tinitrato na nila na idols. Divination. Kahit yung, alam nyo ba mga kapatid, yung practice na 40 days, no? Okay lang yung 40 days na mag-pray kasi mas maganda naman yung i-pray natin sila. So, gagamitin. Pero saan galing yan? Actually, hindi yan official teaching ng Simbahang Katoliko. Teaching yan galing sa Eastern Orthodox na nakuha natin. No? Pero ginamit na lang natin sa mabuti. Pero ang maling paniniwala, yung akala natin,
40 days, nag-iikot-ikot ang kaluluwa. Hindi pa umaakyat. Marami nagtatanong sa akin, akala nila 40 days pa aakyat ang kaluluwa. So kaya dito namamaalam pa siya, nagpapasyal-pasyal pa siya dito 40 days, tapos parang ang ginagawa natin sa 40 days para mag-move on na, sa pagka 40 days, aakyat na siya. No. Ang official teaching ng simbahan, pagkamatay mo, pagka last na hininga mo, andun ka na sa harap ng judgment, particular judgment. Nasentensyahan ka na kung saan ka. No? Impyerno ka or langit. No? Or pag nasentensyahan ka ng langit at hindi pa puting-puti ang damit mo sa binyag, lalabhan ka muna sa purgatorio. No? So, may sentensya ka na. Hindi ka na naglalakad-lakad dito sa ano. So, mali yan na paniniwala. Pero yung 40 days natin, na nagpe-pray tayo, magandang practice yan dahil kung ang kaluluwa ay nasa purgatorio, mababawasan ang kanyang mga sentensya na namamalagi sa purgatorio. No? Okay. So, hindi totoo mga kapatid. So, saan ba? So, kasi akala nila, parang ginaya nila si Jesus umakyat 40 days pa. Hindi naman tayo si Jesus eh. Ha? Hindi naman tayo si Jesus. Si Jesus nag-ascension. Hindi naman siya dumaan sa judgment. Siya ang Diyos. Okay? So, tayo, pag namatay tayo, diretso ka agad, sentensya. Judgment ka agad. Hindi na tayo namamalagi ng 40 days. Okay? So, ano example mga kapatid ng occultism? Astrology. No? Ano bang pinagkaiba ng astronomy at saka astrology? Yung astronomy, hindi masama yun. Yung nag-i-study kayo ng mga movement ng mga planets, no? That is science. Yung astrology, ini-study nila yung position ng mga stars, ng planets, para ma-predict ang future. Kagaya ng horoscope. That is bad. That is occult. Superstitious belief. That is sin against the first commandment. Take note mga kapatid, pag first commandment, yan ang pinaka-importante sa lahat ng commandments. Sa 10 commandments, ang pinaka-importante sa lahat yung first commandment. Huwag kayong magsamba ng ibang Diyos. Ako lang. Mabigat na kaparusahan yan. Mabigat ang kasalanan. Mortal sin kaagad yan. No? So, ka sa mga horoscope, astrology, positioning ng mga stars, that is occult. Aeromancy. Sa pamamagitan ng ihip ng hangin, pe-predict ang future. Aeromancy. Yung amulet, susuot ka ng mga anting-anting, lucky charms, para sa mga evil eye, mga ganon. Pangontra sa mga witchcraft, that is occult. Okay? Chiromancy. Ang chiromancy, ini-study ang iyong guhit ng mga palad, no? Para malaman ang iyong future at yung swerte mo, yung kapalaran. Okay? Capnomancy, yung pag-aaralan kung ano ng usok, movement ng usok, para malaman ang future mo. Katroptomancy, ang pag-study ng mga reflection sa mirror para malaman ang future. Yung allomancy, yung pag-study ng karakter ng mga tawas, no? Tatawas, yung tinatawag nila pagtatawas, para malaman pa rin ang future, yung guhit ng yung tawas. Cartomancy, yung cards, mga tarot cards. So, pag-interpret kung anong baraha, ito yung future mo, makakaasawa ka ng kano. Ganon. No? Yung ceromancy, kandila. No? Yung patak ng kandila, sa tubig, paglutang nun, anong guhit nun, yun ang future mo, ang kapalaran mo. Anthropomancy, yung kakatay sila ng hayop, tapos yung mga bituka, palalabas nila, ano ang guhit, anong arrangement ng bituka, doon malalaman nila kung ano yung tadhana. No? Usually sa mga ginagamit doon sa mga kings, kung malalaman kung mananalo ba sila, di ba? Ng mga witchcraft. Belomancy, itatapon nila yung arrow
pagbagsak, anong tsura, doon nila, no? Wala naman tayong araw ngayon, no? Geomancy. Ang geomancy, pag-study ng mga posisyon ng mga sa mga lupa, halaman, posisyon ng mga gamit sa bahay. Example ng geomancy, feng shui, na? That is occult. Yung dapat ganito, yung pintuan mo dapat dito, dapat ang kusina ganito. That is feng shui, that is occult, na? Against God. Dapat pag nagpatayo ka ng second floor, huwag kang magpatayo ng second floor kung walang first floor. Tama naman, lilipad ang bahay mo, di ba? Anyway, hydromancy, pag-study ng behavior ng tubig para malaman ang future o yung kapalaran. Necromancy, ang pagtatawag ng espiritu, like medium ng mga taong namatay, espiritu ng namatay, no? Pagko-consult of the dead, no? Oniromancy, ito, maraming mahilig nito. Parating nagtatanong sa akin, Dok, ganito ang panaginip ko, anong ibig sabihin nito? Sinasagot ko, hindi po ako expert diyan, no? Hindi po ako expert sa pag-interpret ng dream, at saka wala akong gift kasi from God, no? Kagaya nila ni Daniel, mga holy people, no? So huwag tayo masyadong umasa sa mga dreams, kasi yung dreams, mga kapatid, karamihan yan subconscious. Huwag tayong masyadong umaasa diyan sa mga dreams na yan, no? Kasi kung galing talaga sa Diyos yan, babalik at babalik yan, no? So kagaya nila ni Saint Joseph, no? Augurs or omens, mga future events, yung mga taong nakakita ng mga future, like for example, isang nakausap ni Brother Wendell na teacher na nakita niya in her dream, very vivid, sa kanyang vision, yung sumabog yung barge dito sa Osamis noong 2000. Nangyari talaga, no? So, mga ganon, no? Witchcraft, sorcery, mga pangbabarang, no? Mga lucky days, unlucky days, numbers, no? Ito dapat ganito kasi itong araw na to, itong number na to, lucky number, yung mga ganon. Evil eye, spells, incantation, lahat yan occult, lahat yan against the first commandments. Sabi ni Father Nonet, sa kanyang estima, dito sa Pilipinas, mga siguro daw, mga 50% sa population ng Pilipino, merong God-enhanced faculty or GEF. Ibig sabihin yan, parang merong, pero kang may sense na malalaman mo kung may evil spirit or wala. So, marang built-in sa atin ba, na parang heightened yung ating extrasensory, no? Pero nawawala din yan. Usually common yan sa mga bata. Usually, di ba, mga bata, may sinasabi silang, may nakikita sila na wala tayong nakikita. Yung mga baby, no? Sometimes mayroong mga imaginary friends. Nawawala lang din yan, nagko-close yan. Nagko-close yan yung ano. Hindi mahirap ipaliwanag at isang mystery na paghabang bata, medyo mas sensitive sa spiritual world, pero nagko-close yan, no? Mahirap ipaliwanag. Pero ang problema lang, marami sa kanila na 80% na may mga ganito na parang akala nila gift at gusto nilang i-open. Pag in-open mo yan, delikado yan, third eye. In-open mo ang sarili mo sa spiritual world. Kaya may mga chat group, website sa Facebook na nag-meeting sila, nagtutulungan kung paano i-open. So wag niyong gawin yan, delikado yan, no? Binubuksan niyo ang demonic spirit of divination. Kasi yung third eye, yung spirit of divination, diablo yan, na pumapasok sa iyo para magkaroon ka ng kapangyarihan at mabuksan ang iyong spiritual world, no?
So, may isang kaibigan ko na may third eye, nilapitan daw siya bigla ng isang babae na hindi niya kilala. Sabi niya, ay, bukas ang third eye mo. I-close natin. Sige, sabi niya i-close. Pero hindi niya alam, lalong binuksan ng babaeng lumapit sa kanya. No? From then on, mas lalo siya nakakita. No? So, ang spirit of divination, huwag niyong ismulin yan. Napakalakas na demonyo yan. Protected spirit yan. Siya ang pinakahuling lalabas pag ikaw ay naposes. Kasi pinoprotektahan siya ng mga minor demonic spirits. Kasi napakalakas na power yan. So, kaya for example, na yung mga nag-astral projection, no? So, pumupunta sila sa Amerika, matutulog sila, tapos ang kaluluwa nila daw lalabas sa katawan, pupunta sila sa Amerika, nakikita nila yung libre na, walang ticket, punta sila sa mga Paris, mga ganon-ganon. Akala nila, lumalabas yung kaluluwa nila talaga. Hindi po yan. No? Imposible pong mangyari na hihiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Dahil pag nangyari na hihiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, patay ka na. Kasi ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, yun ay kamatayan. So, hindi po humihiwalay at lumilipad at nagpupunta sa ibang lugar. Ang tanong, bakit nakikita mo ang ibang lugar? Ang nakikita mo, hindi mo sariling mata. Mata ng dyablo na pumupunta sa Amerika at tinatransmit niya yung nakikita niya sa'yo. Which is, akala mo, ikaw yung nakakita, pero dyablo yung nakakita. Para bang nagdadala siya ng wifi, nagdadala siya video call kayo, pinapakita niya sa'yo kung ano nakikita niya, at tinatransmit niya sa'yo na feeling mo galing sa iyong mga mata. Hindi mangyayari yan, nahihiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Nililin lang ka lang ng dyablo. So, spirit of divination yan, no? Delikado. At also, pwedeng mapasa-pasa, handed down from generation ang occult, no? So, pag example ay yung mga ninuno, lola, lolo, nag-albularyo, no? At nagpa-practice ng occult practice, ng babarang o ng albularyo, no? So, pwede kayong maapektuhan, no? So, hindi lahat ng albularyo masama. May ibang albularyo na tinatawag na albularyo pero purely herbalist lang. Ano ibig sabihin ng herbalist? Gumagamit lang ng mga medicinal plants. Magaling lang sila maghanap ng kung anong plants ng bagay sa isang so herbalist sila. Ang problema lang, karamihan ng albularyo ay may kasamang espiritismo. Yon ang problema at sumasangguni sa mga espiritu at may mga seremonyas. Yan ay hindi pwede, pinagbabawal. So, kahit ilang henerasyon na, pang-apat na henerasyon ni ikaw galing sa mga albularyo ng mga pamilya, pwede ka pa rin maapektuhan. Kahit alam mo man o hindi. No? Napapasa yan. Lalo na sa mga, for example, albularyo or mambabarang yung may kapangyarihan yung lolo mo or yung tatay mo, 10 kayong magkakapatid, so hihiling siya na may tatanggap. Pag tinanggap mo, 90% ng kapangyarihan ng dyablo mapupunta sa iyo, yung 10% equally divided sa mga kapatid mo. So apektuhan ka pa rin kahit hindi ka nagtanggap. So kung for example wala talagang tumanggap, yung 100% ng kapangyarihan magiging equally divided sa inyong 10. Okay? Pero kung may tatanggap, 90% mapupunta sa kanya. So, kahit mula naman hindi naman ako tumanggap, bakit ako apektado? Kasi dahil yung kaparasuhan ng Diyos, yung impluensya ng dyablo, pumapatak kahit sa ilang henerasyon, sabi sa Exodus. No? Psychic effects, no? So yung pagkukonsulta sa mga psychic,
no? Maapektuhan ka rin. So, yung gift of healing, mga kapatid, no? Ang gift of healing na sinasabi ng mga supernatural healing na ginigift sa mga saints, binibigay yan sa mga sobrang banal. So kung maalala mo yung mga saints, nakaka-heal sila, no? Dahil sa kanilang kabanalan. Hindi yan kahit sino lang binibigay, no? So dahil ang natural na healing dapat sa mga pare, 'di ba? Sabi sa James, is anyone of you sick, call the priest para mag-anointing of the sick, no? Pag ikaw ay laiko at nanggagamot ka, tanungin mo sarili mo, may kabanalan ka ba na kagaya ng mga santo? Kung wala, pwedeng spirit ng hindi galing sa langit yan. No? Only through the sacraments of the church can ordinary grace that sanctifies us, like the sanctifying grace. So tanungin mo, pag ang tao ay nagsimula mag-healing, tanungin mo, meron ba siyang sacramental life? Mahilig, parati ba siyang konektado sa simbahan? Virtuous life, sacramental life. No? So, mahirap namang no? Mahirap namang husgahan ang moralidad ng isang tao, kagaya ng albularyo, pero madali din namang magtanong-tanong kung ang albularyong ito ay banal ba, no? So, saan siya nagsisimba? Anong relihiyon niya? Kailan siya nagsimulang manggamot? No? Saan galing ang kanyang kapangyarihan? No? Madali naman ito tanungin. No? Lalo na kung ang nanggagamot ay isang pare. Mas kilala kasi ang pare. Now, so, paano ba malalaman kung kailangan mong iwasan ang isang albularyo? So, pag ang isang albularyo ay may kalahi ng mga o tribo ng mga albularyo, ito ay napasa-pasa sa kanya, layuan mo yan. Hindi yan pwede, no? Pag sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan sa panggamot ay napasa sa kanya ng kanyang nanay o sa kanyang tatay, hindi yan maganda, no? At pag nagsasalita siya ng mga lingwahe na hindi mo naintindihan, kagaya ng mga broken Latin, hindi yan maganda, no? Pag siya ay nawalan ng ulirat, no? Pag nanggagamot na para siyang sinasaniban, hindi rin yan maganda. Pag nagsusulat siya sa papel na parang sa seremonyas o parang sa lonpas at itatapal sa iyo, may susulat sa itatapal sa iyo, hindi rin yan maganda. At pag siya ay nagbubulong-bulong, no, at nagkukuha ng dugo at nagre-ritual, hindi rin maganda yan. Ha? Pag kanyang na-touch ang isang tao at ito ay mahihimatay na parang yung slain of the spirit na ganon, no? Pag nahawakan niya lang isang tao, nahihimatay na at nawawala ng ulirat, hindi magandang sign yan. Pag siya ay parang nag-speaking in tongues habang yung albularyo, hindi rin magandang sign. No? Pag sinusukat niya yung mga yung pinkies, yung maliit na daliri at sinusukat niya, pinapantay niya, hindi rin magandang sign yan. Pag magamit siya ng card sa panggagamot, hindi magandang sign. No? Pag sinabi niya, ikaw ay nagustuhan ng isang kapre o duwende, hindi rin magandang sign yan. Hining espiritista siya. At pag nagbigay siya ng instruction sa pasyente na gumawa ng mga ritual na ito, ceremonious na ito, mag-memorize ka ng mga Latin, kung ano mga hindi maintindihan ng mga salita, di magandang sign. No? At pag nalaman niya ang sakit mo, kahit wala ka pang sinasabi, at nalaman niya yung mga bagay-bagay sa iyo na wala ka pang sinasabi, hindi magandang sign yan. No? At pag, for example, nagsimula siyang manggamot
matapos siya maaksidente, pagkatapos niya na aksidente, nanggagamot na siya, hindi magandang sign. Ha? At pag nagdudura siya, at may mga ginagawa siyang mga kilos na kakaiba, hindi magandang sign. At pag may hinuhuli siyang mga espiritu at nilalagay niya sa garapon, no? At para makulong niya ang mga espiritu, hindi rin magandang sign, no? Kahit ang isang pare, ang sabi ni Father Nonet, ay isang healing priest. Kahit sinasabi pang yan ng healing priest, pag nakita yung mga sign na sinabi kanina, layuan nyo yan. Kasi may maraming pare na biktima rin ng mga diablo na hindi nila alam, na akala nila binigyan sila ng Diyos ng healing gift. Yun pala, nagpanggap na espiritu na akala nila anghel or Mama Mary, diablo pala. Lalo na ang priest, ang buhay niya ay walang holiness. No? So, at ito rin, pag ang isang tao na may history na may kamag-anak ng mga albularyo at nagpakonsulta siya sa isang albularyo, no? Sasabihin niyang kanyang psychic ability ay na-enhance, no? Pwedeng mangyari 'yon, no? Kagaya ng isang tao na ang nanay niya pala parati may psychic ability ang nanay niya, tapos pagdating niya doon, nag-attend siya ng isang lamay, pag-uwi niya nakakita na siya ng mga shadow, nakakita na siya ng mga espiritu. Okay. So, ang sabihin ng iba, nakakita ako ng mga espiritu, hindi naman ako takot. No? Wala naman ako takot. So, yung kagaya ng mga future na sinasabi mo, nakakita ng mga future, karamihan ng future na nakita ng mga taong occult na hindi galing sa Diyos ay mga bad omens. Mga aksidente, namatay, parating ganon. Usually, mga bad things. Tapos, anong purpose nun? Para tayo matakot. To provoke fear. Pero sabihin ng iba, nakakita ako ng mga espiritu, hindi man ako takot. No? May nakita akong mga bad news, mga bad signs, hindi man ako takot. Bakit? Siyempre, kasi pag wala ka sa state of grace, pag ikaw ay nasakop sa kamay ng diablo, hindi ka niya gagambalain. No? Magsisimula yung paggagambala sa iyo, kagaya ng isa naming kakilala. Nagtatrabaho siya sa isang university. Ordinaryo na sa kanya nakita ng mga espiritu sa loob ng classroom, ng mga putol ng ulo na pare, walang mukha ng mga madre, naglalakad, hindi siya takot. Hindi siya takot. Ordinaryo na sa kanya. Minsan, may nakita siyang ginagambala yung ibang estudyante ng espiritu, nilalapitan niya, huwag mong gawin. So, hindi siya takot, parang friends lang sila. No? Pero, nung simula nagbigay kami ng lecture sa kanila, ng spiritual warfare, sa retreat, doon sa isang lugar, first time niyang mamatay, para siyang mamatay sa sindak kasi ang demonyo gustong pumasok sa kanyang kwarto. First time niya sa ilang taon na hindi siya takot, dito, ginambala sila na para siyang mamatay sa sindak. First time ever. Dahil, namulat ang mata niya sa spiritual warfare. So, nakita ng demonyo na may chance na lalapit ito sa Panginoon at baka titigil sa ito sa pakikipagkaibigan sa amin, kaya doon ginambala. So, huwag kayong maniniwala sa mga tao na nakakita ako pero hindi ako takot kasi friends pa sila. Pag iyan ay bumalik sa Diyos at lumapit sa simbahan at magsimulang magsimba at magiging banal, magsisimula ang paggambala. So, yun, after turning to God, doon nangyayari yung incurable and undetectable illness, extraordinary phenomena of accidents, tragedies, nightmares, unexplained depressive moods, mood swing, personality disorder, thoughts of suicide, even diabolic possession. Kaya wag na wag yung proud kayo dahil
meron kayong occult at hindi kayo ginagambala. No? So, anong gagawin? Pag meron kayong ganyan at gusto niyo bumalik sa Diyos, no? Have a strong relationship. You go to confession. Strong relationship with Jesus, pray the rosary with Mama Mary, no? At magpatulong kayo sa simbahan, no? Para to prevent mga tragic retaliation. May isang tao na nagtaka siya nung ang kwento niya, parati siya nagsisimba. No? Parati siya nagsisimba, nagko-confess siya twice a month in the state of grace siya. Pero sumama siya sa isang araw kasi ang asawa niya mahilig sumasangguni sa mga psychic. Sinamahan niya lang yung asawa niya, yung misis niya. Tapos na-curious siya kasi ang galing, maraming nahulaan. Nagtanong siya ng isang question lang sa huli. Yun lang. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang managinip ng madugong kutsilyo na parating nakatusok sa mga punong kahoy, sa kama ng kanyang anak, no, sa sofa, paulit-ulit, no, for 2 years, non-stop, nagdudugo na kutsilyo na nakaturok sa kahoy. Pero after 2 years, sa kanyang dibdib na nakaturok. So kayo lumapit siya sa kay Father Nonet. Siya, bakit? Paano ba to? State of grace naman ako. Nagsisimba parati. Bakit ito nangyari sa akin? Ang sagot ni Father Nonet, na the moment you ask sa psychic, nung nagtanong ka, kahit isang tanong lang, you fell from grace. Meaning, sa pagtanong mo pa lang doon sa psychic, binigyan mo na siya ng otoridad ang diablo na pumasok sa buhay mo. Kaya wag na wag kayong magtanong sa mga psychic. No? So, bakit ako? Bakit ang asawa ko hindi? Kasi ang asawa niya, walang ambisyon mangumpisal, walang ambisyon maglapit sa Diyos, kaya hindi ginagambala. No? Pero, at saka napatuloy sa pag-ano ng crystals, mga feng shui. Pero after ilang weeks, nakumbinsi yung asawa niya na mag-confess, doon na nagsimula ang nightmares, depression ng kanyang asawa. In the end, sa bad news, nagkahiwalay sila. No? Kaya, pag kayo ay sumangguni sa occult, walang patutunguhan ang buhay niyo. No? Now, meron ding pamilya na ang pagsasangguni sa occult, anong mangyayari? Magiging lalayo kayo sa mga religious matters or anything about God. No? So, isang pamilya na 2 anak niya, ayaw na ayaw magsimba, parating buhay kasalanan, yun pala, nalaman nila, yung tatay ay may ancestor na mga albularyo. No? Tapos yung pinapa-memorize pa siya ng mga Latin prayers. No? Matagal na, tapos nagtaka siya kung bakit mainitin ang ulo niya. Tantrums, bad temper. Parati niya sinasaktan yung asawa niya. Domestic violence. Yun pala, dahil sa kanyang grandfather na espiritista. No? At doon, ang resulta, mga anak niya, lumalayo din sa Diyos. No? Siya ang may biggest opening sa demonic opening sa kanilang family. Occult bandage. So, kahit yung mga kleptomania, yung, di ba, yung mga magnanakaw, hindi nila na pipigilan ang sarili na kukuha sila mga klepto, compulsive lying, compulsive stealing, compulsive arson, yung narcissism, no? Pwedeng may connection yan sa mga occult practices. No? Tapos, pag
may mga pamilya na nag-o-occult practice, yung mga pinagsabi natin kanina, usually, sa mga family member, lalabas sa pagkakatoliko, yung iba magiging atheist. No? Kaya ito yung mga resulta, yung mga magkakapatid, nagpapatayan, naghahablaan sa kaso sa korte, aagawan ng mga lupa, no? Meron silang bad blood. Yun ang resulta ng mga occult practices. At ito ay cause rin ng mga emotional disorder. No? Hindi lahat ng emotional disorder called by occult, pero malaki ang chance na like suicide, no? Pinapatalon, no? So pag may emotional disorder, ang protocol pupunta pa rin sa mga psychologist, psychiatrist, pero pagkatapos nito, kailangan ring magpunta sa spiritual intervention sa simbahan, no? Kasi maraming mga emotional disorder na may kaakibat na spiritual cause or demonic cause because of occult practice. Like pagpi-play, may history ba itong taong to sa pagplay ng Spirit of the Glass, Ouija board, tarot card, no? Pagpapahula, mga ganon. So importante pa rin ang psychotherapist, no? Psychiatrist to treat mental emotional disorder. Pero magdududa ka kung wala naman sa pamilya, biglang may lumusot. Bigla na lang. Kasi malaki ang relationship ng mental at emotional disorder, lalo na sa mga suicidal tendencies like depression, sa demonic obsession. No? Kala natin, puro lang yan, pero marami, it's caused by occult practice, kahit na mga grandfathers, lalo na may mga pamilyang member ng Freemasonry. So, bigla na lang, sa experience ni Father Nonet, may isang family na may 2 children, may 2 anak na may mental illness. Yun pala, napag-alaman na ang kanilang ancestor were family of witch doctors. Isang 35 years old na pumunta sa vocation retreat, biglang nagkaroon ng mental breakdown. No? So ito yung retaliation dahil ang kanyang nanay ay may occult practice. No? Spirit of suicide. Okay. Now, isa rin sa reason ang haunted house, no, maraming mga infested places because of occult practices. Lalo na kung saan yung iba, bakit bagong bahay naman ito? Bakit may mga parang infested ang bahay namin, bagong bahay naman ito, walang nakatira. Yun pala, napag-alaman na ang mga construction worker, sila mismo ay naglagay ng mga coins or padugo. Bakit ginagawa ng mga construction worker ang padugo? Para matiwasay ang kanilang pag-construction at walang aksidente. Para pahintulutan sila ng mga espiritu na nakatira doon sa lupang iyon na gumawa ng construction. Kaya kahit hindi mo na sila uutusan, sila na mismo ang magpapadugo at maglagay ng mga coins para pampaswerte sa kanila. So, importante na before magsimula ang construction, pagbabawalan mo na sila at imbes na magpadugo, mag-offer kayo ng prayer, no? Rosary, or magtawag ng pare para tabuyin ang mga masasamang espiritu. At kung saan parati nangyayari yung Spirit of the Glass na kwarto, doon mas maraming magpapakita. Kung saan yung mga occult practices, doon marami napapakita ang mga espiritu sa mga infested na mga place. At saka ang paggagawa ng mga occult practice, ito ay magsasanhi ng mga hindi mapaliwanag na mga sakit. Mga physical illness na hindi magagamot ng mga doktor, mga skin diseases, kagaya ng mga nahuhulog ng mga kaliskis sa balat ng tao, sa parating sa occult. At
marami ring mga masakit like diabetes, high blood, heart problem, natanggal pagkatapos nag-renounce ang pasyente. Pwede rin siya magsanhi ng mga ganon. No? Pag na-break ang seals, mga consecration, nag-pray, nag-confess, nawala yung mga, kahit yung mga ordinary yung sakit like high blood, heart problem, at saka diabetes. So, importante na may devotion tayo sa Holy Eucharist, kay Jesus, at saka devotion to our Blessed Mother. No? Prayer talaga. Prayer talaga. Pag ikaw ay lumapit sa source of power, God, no, you will be protected. Siyempre, dadaan ka sa mga pagsubok na dahil yan ay konsekwensya ng iyong maling desisyon nung una, dadaan ka sa mga retaliation, pero hindi ka pababayaan ni Lord. Basta importante, kahit mawala ang buhay natin, basta secured ang ating kaluluwa sa kanyang kaharian. Di ba? So, pwede ba tayong maniwala, mga Katoliko, sa kapalaran? Pwede ba tayong maniwala sa kapalaran na ito'y kapalaran ko talaga na mamumuhay ng masama? Hindi. Bawal tayong maniwala sa kapalaran. So, magtatanong kayo, paano naman yung kay Job, yung buhay ni Job? Sinadya ba yun ni Lord na siya ay dadaan sa ganong trahedya? Hindi. Pinahintulutan lang ito ni Lord kasi alam niya na ito ay gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Alam niya na si Job ay survive nito sa pamamagitan ng kanyang tulong. So, pag tayo ay nagmamahal sa Diyos at may relasyon tayo sa Diyos, gagamitin ng Diyos ang mga pagsubok, suliranin, trahedya sa buhay natin para sa kabutihan ng ating kabanalan, sa ating kaligtasan. Lahat yan. All things work together for good. No? So, pwede ba yung sabihin natin, bahala na, patay kung patay, dahil kung ito ay kapalaran ko na talaga ngayon na mamatay talaga ako. Kung hindi, hindi talaga. So, pwede ba yon? Mali na paniniwala yon, mga kapatid. Okay? So, magbilis ako ng takbo kasi kung sadya talaga ng Diyos na mamatay ako ngayong gabi or hindi, kahit anong bilis ko ng takbo ng motor, hindi talaga ako mamatay kung hindi ko pa oras. Mali yan na paniniwala, mga kapatid. Okay? Ang tawag dyan, fatalism. Kailangan nating mag-ingat. Binigyan tayo ni Lord ng sentido común, free will. No? Kailangan nating mag-ingat at maniwala, no, sa divine providence. So, for example, wala kang experience sa rock climbing. Sasali ka lang sa rock climbing. Kahit wala kang training. Sasali ka. Tapos sabihin mo, bahala na si Lord. So, you're putting the Lord to the test. Sabi ni Lord, do not put God into the test. So, sabihin mo, hindi ko kapalaran ngayon na mamatay, hindi ako mamatay. Kahit wala akong training sa rock climbing, pupunta ako dahil sa pride. Mali yan. No? Pwede mong kitilin ang iyong buhay dahil sa iyong katangahan. Binigyan ka ni Lord ng common sense, ng understanding, ng intelligence, gamitin mo. No? So, ano yung divine providence, mga kapatid? So, ang divine providence ay lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ay may pahintulot sa Diyos. Kung ikaw ay may relationship kay Lord, no? If you have sanctifying grace, lahat na mangyayari, sunugan ka man, nagka-cancer ka man, kahit ano, He is in control. At pinahintulutan niya na mangyari yan for your own good. Kaya, ang sabi ko, kung gusto mong maging maligaya,
at may kapayapaan ang iyong puso at peace at hindi ka nagagambala, submit mo kay Lord lahat. Entrust to Him. So, basta ang importante, close ka kay Lord, meron kang strong prayer life, you're doing the will of God the best you can, you are loving God, kahit ano pa, bad news man mangyari, good news man mangyari, hindi ka maninervyos kung ano ito. Kasi, nakasandal ka sa pader. Kahit saan mo ako dadalhin, Lord, I trust you. Anong sakit man ibibigay mo sa akin, I trust you. It is for my own good. He is in control. Di ba? Kasi kung ipapaubaya mo, you trust Him, na kung ano man, tatanggapin mo kung anong nangyayari sa iyo, as long as you do your best to love Him, then you are at peace. Di ba? So, hindi tayo naniniwala sa kapalaran. Ito lang talaga ang kapalaran ko, no? Ang kagustuhan ni God sa iyo ay to have the life to the fullest in His kingdom. Ha? So, para sa mga Catholic, we do not believe in faith or kapalaran. We believe in faith. Faith, not faith. Ha? So, sinabi na natin to kanina, no? So, paano yung mga taong nakakita ng mga future? Paano nila nakakita yon? Nakakita ba talaga sila ng future? Yung demonyo na nagsasabi sa kanila kung ano yung ibabalita nila? May power ba talaga? Wala. Only God knows the future. Okay? Si God lang ang nakakita ng future. So, bakit minsan nahuhulaan ng iba, ng mga psychic? Hindi na nahulaan yan. Ang demonyo, magaling mag-estimate. Sa experience nila for thousands of years, alam na nila na pag ganitong panahon, ganito mangyayari. Itong mga planong itong mga masasamang panahon. So, usually, mga evil things, pinapa-materialize ng mga demonyo. Kaya, yung ibang evil things, hindi nangyayari dahil sa prayer, dahil sa intervention ni God, sa intervention ng ating mga panalangin. So, kaya, huwag kayong maniwala sa mga bad news ng mga psychic, kasi kung maniwala kayo, binibigyan nyo ng kapangyarihan ng demonyo na mangyayari yung mga bad things na yon. Okay? So, ang ginagawa lang nila, estimate. No? Na magaling silang mag-estimate, pero hindi nila nahuhulaan ng future. So, kagaya nung di ba? Nung nangyari kay St. Paul, may isang babae na may spirit of divination, nagsusunod-sunod sa kanila ng St. Paul, at nagsisigaw-sigaw. Eto mga taong to, servants to the God of the Most High, who proclaim salvation. Nainis si St. Paul, kasi istorbo, ilang araw nang ginagawa ng babaeng to na may spirit of divination, nagsisigaw. Itong mga taong to, mga alagad to ng Diyos, na nagpoproklama ng kaligtasan. Tama naman. Pero anong ginawa ni St. Paul? Sa ngalan ni Jesus, lumabas ka, masamang espiritu, lumabas. Bakit? Pinaalis. Tama naman yung pinagsasabi. Pwede nga magkatikisim yung babae. Tama naman. Hindi ibig sabihin na totoo yung sinabi, ay tama na yon. Galing sa diablo ang kapangyarihan ng pagsasabi niya ng totoo. No? Pero ang diablo, magsasabi yan ng totoo, pero hahaluan niya ng kasinungalingan. Magsasabi yan ng 99 na katotohanan, i-insert niya yung isang kasinungalingan, biktima ka na. Kaya, kahit yung mga magsasabi dyan ng mga prophecy na hindi binigyan ng simbahan ng go signal, huwag tayo mabilis maniwala. Kasi kahit marami pa yung sinabing mga katotohanan, pwedeng hahaluan ng diablo yan ng isang kasinungalingan. Kagaya ng isang babaeng ito na may spirit of divination sa Acts chapter 16, pinalayas ni St. Paul kahit nagsasabi pa ng totoo. Dahil ang kanyang pamamaraan ng pagsabi ng katotohanan ay galing sa spirito ng diablo. Diba? Now,
Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church 2115. Sabi, pwedeng ma-reveal ni Lord ang future sa pamamagitan ng prophets or saints. No? At dapat ilagay natin ang ipaubayan natin ating mga sarili sa providence ni God concerning the future. Huwag tayong maging curious sa future. Unhealthy curiosity would lead us to go to the occult powers. Diba? Catechism of the Catholic Church 2116. No? Huwag tayong magpunta sa mga mediums na mag-consult ng mga dead. No? Para malaman ang future. Horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens, last phenomena, clairvoyance, recourse to mediums. No? Lahat yan ay nagko-contradict sa honor and respect of a loving God. Catechism 2117, lahat ng mga tao na nakokontrol nila ang occult powers, like yung mga titada kalisada, no? Titada kalimasada dati, no? Yung bigyan nila ng force field na yung bombilya hindi mabasag, kaya na i-control ang power, mag-tame ng occult powers, bawal yan. Kahit ang purpose nito ay to restore health. Sabi dito, Catechism, the Catholic Church, 2117, no? Even if this were for the sake of restoring health, are gravely contrary to the virtue of religion. Sad to say, may mga pare, may ibang bishop na nag-encourage nito sa mga albularyo, pero eto, baka nakalimutan nila ang Catechism of the Catholic Church. Sabi dito, even if this were for the sake of restoring health, are gravely contrary to the virtue of religion. Official teaching ng simbahan. Tapos, when they recourse to intervention of demons, pag ito ay may tulong galing sa mga demons. Wearing charms is also reprehensible. Hindi pwede yung pagsusuot ng mga anting-anting. Recourse to so-called traditional cure does not justify either the invocation of evil powers. Hindi nagja-justify kahit para ikaw ay gumaling. God bless us all. Okay. And then, dito. Sa closing prayer, let us again pray the Memorare. Name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Everybody, remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly to you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in my mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, Doc, yes bro. Good pwede evening ba bro. ako magtanong, Doc, yung may dati nung lumapit kami, di ko pa kasi alam tong mga lang sa spiritual na konsepto ng buhay ng pagiging Katoliko dati. Lumapit kami sa spiritista nung pagkamatay ng aking father. Sumangguni kami doon kung sinong pumatay, ganun. Pero ngayon, sapat na ba yung ko, Doc, yung nangumpisa lang ako? Pwede rin para to make sure, maliban sa pag-confess, i-pray mo na rin yung breaking of the, i-renounce mo rin yung paggamit doon. May mga prayers ka naman. Mayroon kang libro ni Father Sikia, no? Yes po, yung Black, Doc. May prayer doon to break the consecrations, no? Breaking the seal, yung mga ganun. I-pray mo na rin lang to make sure. Ulit-ulitin mo lang. Na? Pwede na
Ano, pwede ko ba hingin yun sa chat mo na lang yung pagkasunod-sunod? Sige, sige bro. Ah, Okay. sige, Doc. Chat na lang ako sa iyo. Okay, okay. Sige, salamat, Doc. Okay. So Hello, again, Doc. yes bro? May tanong lang po ako, isa lang. Yes, sige, yes bro. Paano ba mag-dispose sa isang tao? Halimbawa po, na-aksidente siya sa kalsada. Mhm. So, masasabing biak talagang ulo, doon siya namatay. Mhm. Ano bang dapat gawin doon, Dok? Anong dapat gawin sa isang tao na ano? Usually dinadala na 'yun sa 'di ba sa ospital? Dinadala nila Hindi, mga yung napangyarihan niya daw, Oho. parang may narinig kasi ako na kung saan yung na-aksidente, doon daw prone daw yun sa mga demon. Okay, okay. Mamalagi sila doon sa nangyari doon sa aksidente. Mm. So, Usually, ang hindi naman lahat. Usually, ang mga lugar na inaaksidentihan, may karamihan nun, infested. Nagkakos ng oo, accident. parang ganun ba? Oo. Yung ganon. So, So, paano i-stop yun, Dok? pwedeng isang guni sa pare kung ang isang lugar ay sa tingin accident prone area, pwedeng puntahan ng pare or mag-uusap doon sa parish kung pwede niyang puntahan. Kung hindi naman pupuntahan, kahit lang yung mga deboto doon sa area na yon, mag-pray, mag-offer ng prayer sa lugar na yon para ma-minimize or matanggal yung mga espiritu doon. Lalo na pag yung lugar ay walang exorcist, at lalo na pag ang exorcist naman ay masyadong maraming ginagawa at hindi niya mapupuntahan yung mga lugar na yon ng mga accident prone area kasi busy siya masyado. Kung ikaw andun sa isang lugar, pwede ka mag-offer ng prayer, or yung mga tao doon na mga devoted Catholics, may mga chapel sa malapit doon, pwede silang sa kanilang lugar, may authority sila sa kanilang lugar, pwede sila mag-offer ng spiritual warfare prayers, kahit hindi yung deliverance prayers kung natatakot sila ng retaliation. Thank you, Doc. Thank you. Kasi karamihan ng lugar na pinag-aksidentahan, infested na siya. Hindi ibig sabihin na automatic pag na-aksidente isang tao magiging infested. Usually nauuna yung infestation sa isang lugar kaya maraming na-aksidente. Ganun. Sige, Doc. Salamat. Sige bro. Kung gusto mo ma-follow up question sa Messenger kung may hindi pa naintindihan. Okay po, Doc. Sige, bro. Salamat. Sige. So again, mga andito ngayon, i-greet ko si Sla Arnie, Brad Gao Ivim, Brother Gaudencio, Sis Araceli, si Cheryl, Brother Elias, Brad Roland, Sis Del, Brad Raniel, Sis Monet, Sis Shane, Thank you. Ariel, Sis Jonaline, Brother Drew, Sis Marites, Sis Evelyn, Sis Brother Rosalino, Brother Ramel. Good evening sa inyo lahat. Thank you Good evening, sa pagtsaga God bless. dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. Maraming salamat Thank you, brother and ulit, Doc. sisters. See you next week. Thank you. Thank you, Doc. Bye-bye. God bless. Bye. Bye-bye po. Hello. Bye.